130,000 pesos para lang sa isang dinner. Guess the bill. I guess it's 110,000. It's like 130. Iyan ang naging sigaw ng publiko noong September 2024 matapos mag-viral ang Guess the Bill Challenge ng influencer na si Eman Atienza sa TikTok. Sa video, makikitang nagkatuwaan si Eman at ang kanyang mga kaibigan habang hinuhulaan kung magkano ang bill ng kanilang kinain sa isang mamahaling restaurant. Ang nakabiglang sagot, higit 130,000 pesos ang total bill ng kanilang dinner. Marami ang nagalit. Tinawag silang insensitive at walang pakialam sa tunay na kalagayan ng maraming Pilipino na hirap sa buhay. Hindi rin nakatulong na ipinamukha pa sa publiko ang ganitong uri ng luxury content sa gitna ng kahirapan. Dahil sa sobrang dami ng batikos, napilitan si Eman na magpaliwanag. Giit niya, katuwaan lamang ang video at hindi sila gumastos ng ganoong kalaki dahil nilibre sila ng isang kaibigan na nagdiwang ng kaarawan. Dagdag pa niya, kahit magbayad man sila ng ganoong halaga, pera naman daw nila iyon kaya wala dapat maging issue. Ngunit hindi rito nagtapos ang usapan. Marami ang nagtanong, saan nga ba nanggagaling ang pera ni Eman para sa kanyang marangyang pamumuhay? Dito na pumasok ang mas malalim na diskusyon tungkol sa kanyang pamilya. Si Eman ay mula sa kilalang Atienza clan sa Maynila. Ang kanyang lolo ay si dating Manila Mayor Lito Atienza. Ang kanyang ama, si Kim Atienza, ay isang sikat na television host at angkor. Ang kanyang ina, si Felicia Hang Atienza, ay isang stockbroker, educator, at may-ari ng Chinese International School Manila. Ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin ay may kanya-kanyang posisyon sa politika, mula sa pagiging konsehal, vice mayor, hanggang undersecretary sa isang ahensya ng gobyerno. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit tinatawag siyang isang nepo baby. Ngunit nitong August 28, 2025, muling binalikan ni Eman ang issue matapos lumabas ang mga bagong batikos laban sa ilang lifestyle vloggers na umano ay nagpapakita ng marangyang buhay na ang pinagmumulan daw ay pera ng bayan. Lalo pang uminit ang usapin dahil kinokonekta ito sa mga kontrobersyal na flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH na kinasasangkutan din ng ilang political families. Kaya sa isang TikTok video, diretsahang nilinaw ni Eman na hindi galing sa corruption ang lifestyle niya. Anya, isa sa pinakamalaking maling impormasyon na kumalat noong nakaraang taon ay ang akusasyon na ang kanyang paaralan, bahay, biyahe, at mga damit ay pinupunduhan ng gobyerno, ng mga politiko, o ng pera ng korupsyon. Mariin niya itong itinanggi. Pahayag niya, yes, my one grandfather and my aunts and uncles on my dad's side are in politics. But I wanna make it so clear that my immediate family, my sister, my brother, me, my mom, my dad, do not get financial support of any means from that side of the family. That my immediate family, my sister, my brother, me, my mom, my dad, do not get financial support of any means from that side of the family. Mula raw sa kanyang ina ang karamihan ng kinabubuhay nila. Si Felicia Hang Atienza ang breadwinner ng pamilya, isang masipag na babae mula sa isang pamilyang Taiwanese na nag-aral sa isang Ivy League school, nagtapos ng finance, naging stockbroker, nagtatag ng mga paaralan, at ngayon ay kumukuha ng ikalawang master's degree sa Harvard. Habang ang kanyang ama namang si Kim Atienza ay dekada na ring nasa industriya ng telebisyon. Kaya't giit ni Eman, ang kanilang kayamanan ay hindi galing sa politika, kundi sa trabaho at pagpupursige ng kanyang mga magulang. Idinagdag pa niya, we do not get financial support from any of my extended family. Kahit maraming nagdududa, ipinakita ni Eman na buo ang loob niya sa paglilinaw.
At sa comment section ng kanyang post, sumuporta pa ang kanyang ama. Simple ngunit makahulugan ang komento ni Kim Atienza, "Thank you, Eman." Ngunit sa kabila ng lahat ng paliwanag, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na sapat na ang kanyang depensa at hindi naman kasalanan kung may kaya siya sa buhay. Pero may mga hindi pa rin kumbinsido, lalo na't nasasangkot ang apelyidong Atienza sa mas malalaking isyu ng politika at proyekto ng gobyerno. At dito na muling bumabalik ang tanong. Hanggang saan ang hangganan ng personal na kayamanan at pampublikong pananagutan kapag ang isang pamilya ay nasa politika?